dalhin ang ikasampung bahagi. Ang pangangaral po ng ating minamahal at ginagalang na pastor, ikaput handog, laging magkasama. Yung ikapo, 10%. Amen? For example, kung pinagpala po tayo ng 10,000, ang 10% po nun is 1,000. Sa ikapo po yun para sa ating mahal na Panginoon. At yung handog po natin, ang turo ng ating minamahal at ginagalang na pastor, tatapatan po natin yung pinakamaliit. Tatapatan po natin ang 10% na binigay sa natin sa ating mahal na Panginoon sa ikapo. Kumbaga, 10% na ayon sa gusto nyo, ayon sa puso, ayon sa pagtatapat nyo, na 10%, 20%. Sabi nga po, the more you give, the more you will receive. Amen. Lahat po magsasabing praise the Lord. Kung tutuusin mga minamahal na kapatid, itong palatuntunan o kautusan ng ating mahal na Panginoon ay ginagawa pa bago nung mating kautusan. Ginagawa na po nila Abraham at ni Jacob noong unang panahon. Kaya pag tinupad po natin sa ngayon, sigurado isang tiyak na bagay. Pagpapalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Dahil sabi po nga po sa Kawikaan, ang Kabanata 3, Talatan 10, sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga aalisan ay aapawan ng bagong alak. Ibig sabihin, yung blessing tuloy-tuloy. Amen? Hindi matatapos. Bakit? Nagtapat ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat po magsabing praise the Lord. Lahat po ng gustong pagpaglain magsabing amen. Amen. Ihanda po natin ang ating ipagtatapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ito po'y ipapanalangin po ng ating minamahal na kapatid, beloved brother Bueno Hidalgo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher. Tayo po'y manalangin mga minamahal natin pong itaas sa ating mga kasampung bahagi at mga handog. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po namin pinakamamahal ng Panginoong Hesus, malapangin tayo sa puso po kami nagpupuri. Nagpapasalamat sa lahat po ng mapiyay at pagpapala na patuloy niyo pong ibinubuhos sa bawat sa amin, malapanginoon. Maraming salamat sa lahat po namin mga pinagkukunan, mga negosyo, hanap buhay, malapanginoon, mga business. Maraming salamat po, malapanginoon. Muli narito po may kasampung bahagi at mahandog. Malapayin basbasan niyo po at makaabot po na wasin pamantayan. Malapayin dalangin po namin mga kapatid na wala po may bigay, dala po ng kawalan. Kayo po magpala sa kanila sa mga susunod po mga banal kawain. Sila man din po yung makapagkaloob, malapanginoon. Dalangin din po namin mga kapatid na nag-alinlangan pa, hallelujah, kayo po magbukas sa kalang mga pangunawa upang kami pong lahat ay magtamo ng mapagpapala at malayo sa sumpa. Ito pang aming samod dalangin sa unang dalangin ng Malapastor in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Shake it together, running over again. It will come back to you when you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Goodness, your press down, shake it together, running over again. And it will come back to you when you give to the Lord. Give it love, give it faith, give it joy and smile on your face. Give us the Lord has given to you. How you give us a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Goodness, show, press down, shake it together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give your best, give unto God, and you will be blessed. Don't be stingy, don't be tired. Look the widow in the Bible to give her last time. So give, and it will come back to you.
good measure, pressed down, shaken together, running over, give, and it will come back to you. When you give to the Lord, pure of God, give tithes and offerings. From heavenly blessings. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ang Diyos po ang magbalik ng siksig, liglig at umaapaw sa ating pagtatapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y tumayo. Bigyan po natin respeto na dadalhin po ng ating minamahal na mga ngaral, beloved preacher, Greg Peralta. Praise the Lord. Praise the Lord, purihin nating dakilang Diyos. Praise the Lord, God bless sa aking co-preacher, Brother Tony Allison. At tayo po'y sama-samang dumulog sa tronong biyaya ng ating mahal na Panginoon. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mambanal sa araw nito, sa bungang panalangin na aming pong beloved dear noble pastor, Evangelist Juldis Almeida. Then time prophet loving grace Jesus, kami po itaus-pusong nagpapasalamat sa iyong gabay, patnubay, paglangis at pagkilos ng banong presensya. Hallelujah, aming pong naramdaman, O Diyos, ganun din po sa banong mong salitaan, pag-aaralan, gamitin niyo po na dalang pagmapalabang lingkod, patawarin niyo po ang bawat sa amin at gamitin niyo po na dalang pagmapalabang lingkod, O Diyos, ikaw maglagay ng mga salita sa aking malabi, lakip ng iyong kapangyarihan, biyay at pagpapala upang lubos maunawaan ang mga banong salita. Pagpalain niyo po kaming lahat. Tupon sa madalangin namin sa matamis at makabiyang pangalan ni Jesus at sabay-sabay naming sinasaway lahat ng uri ng mga adlang, abilipan, doubt, hindrances, kasout. Hallelujah. Kasout in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ng Diyos. God bless po. At tuloy-tuloy na po tayo. Lahat ng pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay naukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At pinapabot ko rin po ang dobleng paggalang at pagrespeto po sa ating noble parents in the Lord at sa lahat po ng mga aral at salita na ipinangaral sa atin ng ating noble parents in the Lord. Di natin malilimutan sa ating pong beloved noble pastor, Evangelist Juldis Almeida, then time prophet loving dearest Jesus, gandi po sa ating beloved noble San Pastor Lina Coman Almeida, ang ating beloved Mama Dear, sa lahat din po ng mga beloved children, Almeida family, at beloved ministers, sa aking mga co-preachers, co-workers po, sa pangasiwa po sa lugar pong ito ng ating beloved preacher, Brother Florentino Roloyan, sa lahat po ng ating mga kapatiran, at sa ating pong mga live webcast viewers. Purihin ng Diyos. At tuloy-tuloy na tayo mga kapatid dahil tayo po ay nagsasagawa po ng Holy Supper at ihanda po natin ang ating po mga sarili upang tayo po ay maging kaaya-aya at kalugod-lugod po sa ating pong pagtitake ng ating banal na hapunan. Ngunit dito muna po tayo mga kapatid sa ating pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon dito po sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 28. Amen. Praise the Lord. Sa aklat po ng Roma, Kapitulo 8, talata 28. Ganito po ang sabi. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa kakabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos,
sa makatuwid bagay niya o mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. God bless sa pagkabasa. At ang Diyos po ang magpala. Tayo po ng mga Kristiyano. Malayo na po ang ating pong tinakbo. Malayo na po ang ating pong nilakbay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tayo pong nakakaalam lahat ng mga nalagpasan natin ng mga trial sa buhay. At sa haba ng ating pong paglilingkod, tayo po ay nalalapit na sa tinatawag na pagtatapos o sa finish line na ating pong target, ang langit at buhay na walang hanggan. Wala tayong ibang layunin, wala po tayong ibang hangarin at goal, kundi ang makamit ang buhay na walang hanggan. At dahil tayo po ay nakatakbo na ng napakahaba, napakalayo na. Ang sabi rito, lahat ng bagay ay nagkalakip-lakip. Tandaan natin na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig. Sa Diyos, sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag, alinsunod sa kaniyang nasa. Lahat ng bagay, kung iisipin natin at isa puso, all things work together for good. May purpose ang ating mahal na Panginoon kung bakit tayo po ay dinadaan sa iba't ibang purpose ng Diyos. At ang ating pong basihan ay ang Biblia. At ang Biblia ang siyang mapa po natin para tayo po'y i-guide, para tayo po'y patnubayan sa ikatitibay daw ng ating pong spiritual na ating pananampalataya. Ibig sabihin, anumang dumarating sa ating buhay, ito po ay kalakip sa purpose ng Diyos. Anumang dumarating sa ating paglilingkod, ito'y layunin ng Diyos. Para ano po? Para sa ikabubuti ng mga umiibig daw sa Diyos. So hindi po pala ikasasama ang mga nangyayari sa ating buhay. Ito po pala'y mabuti. Ito po pala'y maganda. Dahil ang purpose ng Diyos, para lalo tayong mapabuti sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Anong sabi mga kapatid? Efeso, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 19. Tingnan natin yung purpose ng Diyos. Tingnan natin yung layunin ng Diyos. Bakit pinaglakip-lakip niya lahat ng bagay para sa ikabubuti po ng mga mananampalataya? Ano yung mabuting bagay na nilalakipan ng Diyos? Anong kanyang purpose? Bakit niya ito pinagsama-sama? Dahil ang paglilingkod natin hindi lamang sa pagpapala. Dahil kung panay pagpapala, mga minamahal, lagi natin yung pasasalamatan. Pero kung lalakipan pa yan ng iba't ibang lakip para doon sa purpose ng ating mahal na Panginoon, malalaman natin, mabuti pala ito para sa ating buhay espiritual. Kindly po, basahin natin. Efeso, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 19. Amen, praise the Lord. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 19. Ganito pang pagkasabi, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian
na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. So ito po mga kapatid, ang purpose ng Diyos. Ito pala ang layunin ng ating mahal na Panginoon. Bakit nagkalakip-lak? Intindihan natin ha, unawain natin. Para sa paglilingkod natin, walang question. Anong layunin, anong purpose ng ating mahal na Panginoon? Bakit lakip-lakip? Pinaglakip-lakip, pinaghalo-halo ng mahal na Panginoon. May pagpapala, minsan walang pagpapala, minsan payapa ka, minsan nasa pag-uusig ka, minsan nasa kahirapan ka, iba't iba. Pero ang purpose pala ng ating mahal na Panginoon ay upang tumibay at tumatag daw ang ating pag-ibig sa Diyos. Dahil kapag sama-sama mga minamahal, nating tatanggapin ang purpose, layunin ng ating mahal na Panginoon sa ating paglilingkod, dun pala natin makikita at mararamdaman ang pagkilos ng kapangyarihan at presensya ng ating mahal na Panginoon. Kasi kung panay pagpapala lang, pwede ka man lamig eh. Pwede ka man lupaypay. Bakit? Kasi wala ka nang ipag-pray eh. Wala ka nang hihilingin. Nandiyan na yung pagpapala. Pero pag dumarating yung pagsubok sa ating buhay, dahil alam natin wala tayong ibang tatawagan, wala tayong ibang pupuntahan at lalapitan kundi ang ating mahal na Jesucristo. Kaya kapag merong pagsubok na nilakip ang ating mahal na Panginoon, dun mo mararamdaman ang kapangyarihan, ang presensya, o ang espiritu ng ating mahal na Panginoon sa ating pangloob na pagkatao. At habang nararamdaman mo ang espiritu ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, lalo ka namang umiibig at nagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Gusto ng Diyos matibay eh. Gusto ng ating mahal na Panginoon maging matatag yung ating pag-ibig sa Diyos. Kaya nga ang sinasabi sa atin ng ating mahal na Panginoon, iibigin daw natin siya buong puso, buong isip, buong kaluluwa. So minsan idadaan tayo ng ating mahal na Panginoon sa pagsubok. Ipapakita yan ng ating mahal na Panginoon. Para ano? Para lalong maging buo ang ating pag-ibig sa Diyos. Buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Kasi minsan, mga minamahal, pag hindi buo ang ating pag-ibig sa Diyos, hindi buo ang ating pagmamahal sa Diyos, at hindi buo ang ating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon, minsan nanghihina tayo, minsan apektado tayo, minsan nalulungkot tayo, minsan nadidepress tayo. Pero kung iisipin natin at magbubulay-bulayan natin, mga minamahal, ang kabutihan ng Diyos, malalaman natin, mabuti pala ito. Mahalaga pala ito. Importante pala ito. Kasama pala ito sa buhay. At nararamdaman ko, lalong napapabuti ang aking espiritual. Lalong tumitibay at tumatatag yung aking pag-ibig. At maramdaman mo, mga minamahal, stand still ka sa presensya at kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Dahil wala kang iniisip, wala kang iniintindi, wala kang inuunawa, mga kapatid, kundi ang isipin at pagbulay-bulayan ang kabutihan ng Diyos. Araw at gabi, sabi ng Josue chapter 1 verse 8, araw at gabi pagbulay-bulayan natin ang kabutihan ng Diyos. At pag nagawa daw natin at naganap natin ito, mapapabuti at mapapaganda ang ating pong buhay espiritual. Kasi kahit na dumaranas ka ng pagsubok, kahit ipinapakita sa iyo yung mga
pangit at hindi magandang bagay, ang iniisip mo, mabuti pa rin. Ang iniisip mo, yung himala ng malapay sa buhay mo. At ang iniisip mo, paano ka pinagaling ng Panginoon? Paano ka hinangot ng malapay sa lusak ng kasalanan? Paano ka binago ng ating Panginoon? Na nung araw tayo po'y hikahos, nasa kahirapan, punong-puno at batbat ng karamdaman. Bisyo. Pero nung masumpungan natin ang katotohanan, ang totoong Diyos sa pamagitan ng mga turot, aral, panalangin, ang ating Honorable Parents in the Lord, ang ating beloved dear Noble Pastor Evangelist Will Sada Almeida, namulat tayo sa katotohanan, buksan ang ating puso at isipan, nung tayo po, mga kapatid, ay nakasumpong ng tunay na gawain, tunay na Diyos, at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, mabait na Diyos na nasa langit, nagsigaling ang ating karamdaman. Nagbago ang ating buhay. Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Pinasagana tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung meron man tayong pagsubok, kung meron man tayong trials, kung meron man tayong naranasang hirap, isipin mo, merong Diyos na mabuti na ikaw ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Anong sabi ng Josue? Chapter 1, verse 8. Idagdag po natin. Amen. Praise the Lord. Sa aklat po ng Joshua, Kapitulo 1, talata 8. Ganito po ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ngayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Praise the Lord. Tandaan natin, mga minamahal, pag lagi nating iniisip ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon, araw at gabi, at ito'y ginaganap natin at tinutupad, sabi, gaano mang kalalim, gaano mang kahaba ang mga bagay na ipinapaunawa sa atin ng ating mahal, mauunawaan natin. Bakit? Dahil sa ating pag-ibig sa Diyos. Pag inibig mo ang ating mahal na Panginoon, sabi, ang lahat ng umiibig sa Kanya ay iibig